Inaandar na ni Ervin ang sasakyan habang kami ni Matt ay nasa likod at naguguluhan sa ikinikilos ng aming kaibigan. Hindi ako makapaniwalang napaka-vocal niya sa pagsasabi na gusto niya ang walang breeding na babaeng iyon. Miss Sabrina! Tawag ni Ervin pagtapat niya sa babaeng nag-aabang ng sasakyan. Sabay ka na sa amin, ihatid na kita sa inyo. Alok pa nito. Naku sir, hindi na po, mag-aabang na lang po ako ng jeep. Huwag na po kayo mag-abala. Tanggi naman niya. I insist, para hindi ka na mahirapan sa pagsakay, ako na maghahatid sa iyo. Pamimilit ang kaibigan ko. Bumababa pa ito ng sakyan at umikot palapit sa pwesto ng dalaga at pinagbuksan ito ng pinto sa tabi ng driver's seat. Napapailing na lang ako sa ginawa niya at hindi ako makapaniwala na talagang tinamaan siya sa isang kagaya lang niya. Kung sa pisikal na itsura ay aaminin ko maganda siya. Matangkad din at kung mabibihisan na maayos ay tingin ko'y mas lilitaw pa ang totoong ganda nito. Pero ang mga kagaya niya hindi malayong manggagamit lang at tanging pera lang ang gusto niya. Isang babaeng mababa ang uri at hindi dapat tinatapunan ng tingin dahil ang mga kagaya niya ay parang linta na kung saan may makukuha ay doon kakapit. Sabrina's POV. Sakay ng kotse ni Ervin ay hindi na ako nakatanggi nang pilitin niya akong ihatid. Pabor naman sa akin dahil mapapabilis ang pag-uwi ko. Pero kasi iba din ang pintig ng puso ko kapag malapit ako kay Vincent. Madami na akong nagawang kapalpakan sa kanya mula pa kaninang tanghali. Nadagdagan pa ngayon. Kahit hindi ko naman sinasadya, pakiramdam ko'y ang tanga-tanga ko dahil sa mga sinabi niya sa akin. Sabrina, would you mind if I ask how old are you? Hindi agad ako nakaimik sa tanong niya. English kasi kaya kailangan ko pa iproseso sa utak ko kung ano ibig sabihin noon para hindi ako lalong magbukang tanga. How old are you daw? Baka ang ibig sabihin niya ilang taon na ako. Sabi ko sa isip ko. Lumingon ako sa kanya at ngumiti ng pagkatamis-tamis para hindi mahalatang kinakabahan ako. 22 na ako ngayon. Mukha lang 32. Pagbibiro ko sa kanya. You're such a nice girl. I like your sense of humor. Natatawang sabi ng kausap ko. Napaisip na naman ako kung ano sinasabi niya. Bakit ba kasi panay ang English niya ganitong kunti lang ang baon kong English? Sana pala hindi na ako sumabay sa kanila kung alam ko lang. Napapahirapan niya pa ako sa pag-iisip. Reklamo ko sa isip ko. Hindi na ako sumagot at pilit ng ngiti na lang ibinigay ko sa kanya. Baka pag nagsalita pa ako, mahimatay na ako sa kaka-English niya. Sir, makababa na lang po ako dyan sa gilid. May pupuntahan na po kasi ako. Nahihiyang sabi ko kay Sir Ervin. Diyan na ba bahay niyo? Hindi po sir, papunta po yan kila Alim Babang. Yung kinukuhanan ko ng bulaklak ng sampagita para itinda sa baklaran. Why are you selling sampagita kung may trabaho ka naman na sa hotel? Nagtatakang tanong niya sa akin. Dagdag kita din po sir. Kailangan ko po kasing kumita habang wala pang sahod para po sa pang-araw-araw na gamot ng kapatid ko. Saka sayang din naman pong kikitain ko sa pagtitinda. Nakangiti ko sabi, sabay bukas ng pintuan ng kotse niya para bumaba na. Nay po sir, salamat po sa free rides. Nakangiti kong paalam sa kanila. Pagkatapos ko magpaalam ay mabilis na ako naglakad papunta sa bahay ni Alim Babang. Inabutan ko pa doon sa buninay na kumukuha din ng paninda. Aba, saan naman galing ang piling prinsesa ng Purok 5? Naka-smid na sabi sa akin ni buninay. San pa? Edo sa work. Working girl na ako ante, kaya huwag mo akong malait-lait dyan. Pangaasar ko din kay buninay. Talaga ba? Ano naman trabaho mo? Butit may tumanggap naman sa'yo wala ka namang natapos. Mataray niyang ribat sa akin habang umiikot-ikot pa ang mata niyang ang sarap sungkitin. Alam mo minsan, wala naman niya sa pinag-aralan. Minsan nasa diskarte niyan at nadadaan sa ganda. Hindi kagaya mo, walang ganda kaya iyak ka na lang dyan sa side. Nainis kong sabi sa kanya. Masyado na siyang namemersonal kaya imbis na hindi ko siya patulan, ay na-real talk ko na naman tuloy siya. Aling Babang, nasa na po ang paninda ko para makaalis na ako. Baka mahawa pa ako ng kamalasan dito kay Buninay. Hindi ko pa mapaubos ang paninda ko. Baling ko kay Alim Babang. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Ito na mga paninda ninyo. Galingan nyo. Ipakita nyo ang galing nyo sa pagtitinda, hindi sa pag-aaway. Sermon sa amin ni Alim Babang. Nauna na ako naglakad papunta sa Baclaran Church. Malapit na mag-alas 6. Sana'y makapagpaubos pa ako. Habang naglalakad ako, ipanay ang dasal ko na mapaubos ko ang paninda ko. Sayang naman kasi ang 500 na kikitain kapag naubos lahat ng paninda ko. Dahil inaasar ko sa buninay ay tumapat ako sa kanya. Pareho kaming pumwesto sa may gate ng simbahan at abalang nag-aalok sa mga maninimba at mga deboto. Kuya, bili ka ng sampagita. Pang-alay mo para hindi ka iwan ng jowa mo. Alok ko sa lalaking parating. Agad naman siya lumapit kasama ang kasintahan nito at bumili sa akin.
Nakita ko sa Buninay na nagtaas ng kilay sa akin kaya nginisian ko lang siya. Wala akong time na makapag-away sa kanya. Kailangan ko mapaubos ang paninda ko. Bibigyan ko siya ng time sa day off ko kung gusto niya. Mas ganda, bili ka ng sampagita pang alay mo para lahat ng hiling mo ay matupad. Nakangiti kong alok sa isang babae na mukhang mayaman. Nakita ko siyang ngumiti at lumapit sa akin. Magkano yung tinda mong sampagita? Miss, nakangiti niyang tanong. Naku, para po sa'yo, murang-mura na lang. 50 na lang po itong tatlo para pang alay po ninyo sa puon. Nakangiti ko ding sagot. Sige, bigyan mo ako ng 2 at dahil mabait ka. At tinawag mo akong ganda, sa'yo na ang sukli sa 500. Sabi niya sa akin na ikinalaki ng mata ko. Oh, talaga po? Maraming salamat po, madam. Malaking tulong po ito sa akin. Naiiyak kong sabi. Ngumiti lang siya saka naglakad ng palayo sa akin. Hindi pa ako tapos umiyak nang sunod-sunod na may bumili sa akin. Karamihan sa kanila ay hindi na kinukuha ang sukli kaya sobrang saya ko talaga. Pakiramdam ko'y napaka-bless ko ngayong araw na ito at ang daming bumibili at nag-share ng blessings nila sa akin. Wala pang 7:00 napaubos ko ng paninda ko samantalang sa Buninay ay hindi pa nangangalahati ang naibebenta. Bigla din naman ako nakaramdam ng awa sa kanya kaya naglakad ako papunta sa pwesto niya. Ate, kuya, bili na po kayo ng tindang sa pagitan ni Buninay. Mukha lang po siyang stress pero makatitiyak naman po kayong super fresh ng sampagitang tinda niya. Masigla kong alok sa mga nagdadaan. Narinig ko silang tumawa kaya sinundan ko pa ulit ng isa pang bira. Lahat po ng tumawa kailangan bumili para hindi kayo matulad sa tinderang mukhang stress. Biro ko pa kaya halos lahat ng nasa tapat namin ay lumapit kay Buninay at nagsibili. Okay na kami miss na maging kamukha mo. Wag lang sa may hawak ng sampagitan na sabi mo may mukhang stress. Sabi pa na isang babaeng hindi naman din kagandahan pero ang bibig ay wala din preno. Ate, mukha lang po yung stress dahil sa dami ng pinagdadaanan. Pero kapag kami po ay nag-ayos, daig pa namin ang panlaban sa binibining galisan sa dami ng peklat namin sa balat. Biro ko pa sa babae dahil nakita ko na medyo dirty din ang balat niya. Siyempre, hindi ako papayag na laitan niya sa Buninay. Dapat ako lang ang nalalait sa kanya. Akalain mo yung mabilis ding naubos ang paninda ni Buninay. Kaya tuwang-tuwa din ang gaga. Narinig ko naman na nagpasalamat siya sa akin kaya natuwa naman ako sa kanya. Sabrina, nakakabwist ka talaga. Bakit kailangan mo pang sabihin na mukha ako stress? Nainis niyang sabi sa akin. Nasaktan ka ba? Kung di ko ginawa yun, mapapaubos mo ba yung paninda mo? Alam nga namang sabihin ko na ako yung mukhang stress. Di wala nang bumili sa'yo. Kasi sasabihin nila na sinungalin ako. Saka, ano ba'y kinaiinis mo yung naubos naman ng paninda mo? Pasalamat ka na lang at tinulungan kita na mapaubos. Kundi uuwi ka na naman na konti lang kita mo. Nagpasalamat ka na, nagre-reklamo ka pa. Bahala ka dyan. Basta ako'y uuwi na. Natatawa kong sabi sa kanya sabay talikod at naglakad ng palayo sa kanya. Madalas ko lang namang inaasar si Buninay pero hindi naman ako galit sa kanya. Natutuwa lang ako kapag nakikita ko siyang gigil sa akin pero hindi pa naman kami umabot na nagkasabunutan. Dahil madami akong kita ngayon, samahan pa ng $50 na tip kanina sa amin ni Brenda, ay dumaan muna ako sa bakery at bumili ng tinapay na pasalubong para sa pamilya ko. Masaya ako dahil may pambigay na ako bukas kay nanay para sa gamot at ulam. Mas malaki pa ang naipon kong tip ngayon kaysa sa kinita ko. Sana araw-araw may mababait na customer akong makakatagpo. Magandang gabi po, Nay. Bati ko sa aking ina pagdating ko sa bahay namin. Bakit ngayon ka lang? Saan ka pa nang galing na bata ka? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Wika ni nanay na halatang labis ang pag-aalala niya sa akin. Nagtinda pa po kasi ako sa Baklaran, Nay. Miyerkules po ngayon kaya naisipan ko magtinda. Sayang din naman po kasi ang kikitain ko kahit konti. Paliwanag ko kay nanay. Nagpunta nga pala dito kanina si Kath. Hinahanap ka. Sabi ko, hindi ka pa umuwi. Puntahan mo na lang daw siya sa kanila. May iaalok yatang sideline din sa'yo. Baka lang daw gusto mo. Sabi ni nanay. Agad ako nagpalit ng pambahay at lumabas para puntahan ang bahay ng kaibigan ko. Hindi naman yung kalayuan dito sa amin kaya madali lang napuntahan. Tao po? Kath? Sunod-sunod na tawag ko at nakita kong bumukas ng pinto at lumabas siya. Bakla, kakauwi mo lang ba? Oo nagtinda pa kasi ako ng sampagita. Sagot ko. Gusto mo mag-serve sa birthday ni Sir Vincent? Tanong ni Kat na ikinatili ko. Talaga ba? Kailan yan? Saka saan gaganapin? Bakit hindi ko alam? Sunod-sunod na tanong ko kay Kat. Bakla, makatanong parang jowa lang ang peg. Bakit hindi mo alam? Malamang hindi mo alam kasi hindi naman ikaw ang girlfriend. Pambabara sa akin ni Kat. Ouch, ang sakit mo naman magsalita. Kibigan ba talaga kita o basher ko?
Grabe ka na sa akin. FYI, nakilala ko na yan si Vincent. Ilang beses na nga akong nahulog sa kanya. Nabunggo sa kanya. Kaso mukhang imbiyan ng kagupuhan niya sa beauty ko. Pero, what Sabrina wants, Sabrina gets. Itaga mo pa yan sa mukha ni Buninay. Mahuhulog din ang puso sa akin. Deserve Vincent mo na yan. Punong-puno ng determinasyon na sabi ko. Bahala ka sa buhay mo, Sabrina. Pagod lang yan. Umuwi ka na at itulog mo yan. Bukas may himas-himasan ka na. Basta ililista ko ng pangalan mo para sure na ang kita mo, ha? Sabi sa akin ni Kat. Habang naglalakad ako po uwi sa amin ay inaalala ko pa ang mga nangyari sa amin ni Vincent sa buong maghapon. Kaya hindi ko namalaya na may kanal na pala sa nilalakaran ko. Napatili ako dahil nahulog ako sa kanal. Hindi ko napansin dahil madilim. Kaya hiyang-hiya ako dahil tsak na asa rin ako nito bukas na Buninay dahil nakita niya akong umahon sa kanal. Third person's POV. Bro, seryoso ka ba? Susundan natin ang Sabrina na iyon sa Baclaran Church? Tanong ni Vincent kay Ervin. Why not? Gusto kong tulungan yung taong maubos ang paninda niya. Hindi naman tayo magpapakita. Uutos lang ako nung pwedeng bumili ng paninda niya. That's it. Sabi ni Ervin kay Vincent. Tinatanong nila Ervin si Sabrina sa malayo habang nagtitinda ito. Hindi na mamalayan ni Vincent na napapangiti na siya. The woman is full of energy as she calls out to people to buy from her. Halata sa kanya na masaya siya sa ginagawa niya at hindi niya kinahihiya ang kanyang trabaho. Nakita ni Ervin ang isang dalaga na medyo maayos ang pananamit at mukha namang mabait, kaya tinawag niya ito. Miss, can I ask you a favor? Pwede ba kitang bigyan ng pera at bumili ka ng sampagita sa babaeng yun? Yung maganda at mahabang buhok? Pakiusap ni Ervin sa dalaga. Bibigyan kita ng 500 para pambili. Pakibigay na din sa kanya sukli. Ang sampagitay iali mo na lang at pakihiling na sana maging girlfriend ko siya. Dagdag pa na sabi ni Ervin sa dalaga. Pumayag naman dalaga at kinuha ang 500 pesos mula kay Ervin, saka ito naglakad papunta kay Sabrina at bumili ng sampagita. Why don't you go down and buy all her sampagitas so we can live here? Naiinis na sabi ni Vincent sa kanyang kaibigan. Dude, relax. Ayoko malaman niya na tinutulungan ko siya. Baka ikagalit niya yun pag nalaman niya. Ang mga kagaya niya ay mga taong maprinsipyo. Sabi ni Ervin habang pailing-iling ng kanyang ulo. Ilan pa mga tao ang hiningan niya ng tulong hanggang sa tuluyan na maubos ang paninda ni Sabrina. Ibang pakiramdam ni Ervin ng mga oras na iyon dahil natulungan niya ang babaeng nagkakaroon na ng puwang sa puso niya. Akala nila iuwi na ang dalaga pero kinagulat nila na lumapit ito sa isa pang dalaga na sampagita vendor din at tinulungan niya itong magbenta. Napangiti si Ervin dahil sa ginawang gesture ni Sabrina. See, I've told you, she has a good heart. Hindi niya yan gagawin na tumulong sa iba kung masamang babae siya at mukha siyang pera. Vincent, hindi lahat na mahihirap ay kagaya ng mga naging ex mo. Sabi ni Ervin kay Vincent. Let's go, nagugutom na ako at nilalamok. Bad din naman yung trip mo. Nagigisto na ba tayo ngayon ng babae? Baka mabigo ka kay Sabrina, bro. Nakita mo ba kanina kung kanino siya nakatingin at kinikilig? Natatawang sabi ni Matt sa kanyang kaibigan. Don't worry, she's not my type. Agad naman nasagot ni Vincent. Hinintay lang nila na makaalis si Sabrina at agad na din pinasibat ni Ervin ang sasakyan papunta sa bar. Sa bar na din sila order ng pagkain dahil ginabi na sila kakasunod kay Sabrina. Pagkarating nila ng bar ay agad silang dumiretso sa VIP room na lagi nakalaan para sa kanila. Umorder sila ng pagkain at alak na paborito nilang inumin. Bro, your birthday is coming up soon. Where are you planning to celebrate? Tanong ni Ervin. Hindi ko alam pero sila mommy na nag-aayos ng party. I think sa hotel gaganapin ng party. Kilala niyo naman ako. Hindi ako mahilig sa mga party. Kung hindi lang dahil kay mommy. Kahit hindi na ako mag-celebrate ang birthday ko. Besides, aalis kami ni Amira a day after my birthday. She want to go to Amanpulo, kaya sasamahan ko siya. Sagot sa kanila ni Vincent. Habang nagkakasiyahan silang tatlong magkakaibigan ay tumunog ang cellphone ni Vincent. Kinapaan niya ang kanyang bulsa para tingnan kung sino bang tumatawag. Hello, hon? Where are you? Tanong ng kausap ni Vincent. I'm here at the bar with Matt and Ervin. Sagot naman ni Vincent. Hon, magpapaalam lang sana ako. I'm going to Singapore for 3 days with my friends. Babalik ako sa birthday mo para mag-celebrate kasama ka. Malambing na sabi naman ng kasintahan ni Vincent na si Amira sa kabilang linya. Bro, sigurado ka bang kaibigan ng kasama niya? Hindi mo man lang ba tinanong kung sino ang mga kaibigan niya na kasama niya? Muling tanong ni Matt.
Is there a problem with my girlfriend? Tanong ni Vincent. Nothing. Napapansin lang namin na madalas umaalis ang girlfriend mo, knowing na nagkakaproblema ang company nila. Napag-usapan na naming dalawa yan. Once na maikasal kami, tutulungan ko sila sa pagbangon ng kumpanya nila. Flashback. Palabas ng airport ang magkaibigang Matt at Irvin. Galing sila sa kanilang business trip sa Japan. Hindi nila kasama si Vincent na umuwi dahil naiwan pa ito dahil may importante pa siyang meeting na kailangang atendan. Palabas na sila ng immigration nang may mapansin silang babae na may kasamang lalaki. Bro, is that Amira? Vincent's girlfriend? Tanong ni Matt sa kanyang kaibigan. Agad naman na lumingon si Irvin para tingnan ang tinutukoy ni Matt. Anong ginagawa niyan dito? Sino kasama niya? Nagtatakang tanong ni Irvin. Let's go. Let's check kung saan siya pupunta. Yaya ni Matt kay Irvin saka sila diretsong lumabas ng airport. Pagkakita nila sa driver nila ay agad nilang pinasundan ang kotse na sinasakyan ni Amira. Nakita nilang pumasok sa isang hotel sa Amira at ang lalaking kasama niya. Gusto pa sana nilang sundan hanggang sa loob pero hindi na nila ginawa. I knew it. Niloloko din niya sa Vincent. Gigil na sabi ni Irvin. That bastard. Sabi na nga ba, kagaya din siya ng iba na kahit may yaman na ay hindi pa din kontento. Tsak, na pera lang din ang habol niya kay Vincent. Nagpipigil ng galit na sabi ni Matt. Hindi natin pwedeng sabihin kay Vincent ang nakita natin. Baka kung anong gawin noon pag nalaman niya ang ginagawang panloloko sa kanya ng girlfriend niya. Ani naman ni Irvin. Napagkasunduan nila na hahayaan nilang si Vincent ang makaalam ng totoo. Alam nila kung ilang beses nang naloko ng mga babae ang kaibigan nila. Kaya hirap na itong magtiwala. Nakikita nila kung gaano kamahal ni Vincent si Amira dahil lahat ng gusto ng dalaga ay ginagawa ni Vincent. End of flashback. Natapos silang mag-inom, madaling araw na kaya umaga nang nakauwi si Vincent sa kanyang penthouse sa hotel. Maaga namang nagising si Sabrina para pumasok sa kanyang trabaho. Sa kakaisip niya naman kay Vincent, muntik na siyang malate ng gising. Pagkarating niya sa hotel ay nagmamadali siyang pumunta sa kanyang locker. Sabrina, umakyat ka sa taas at pakilinis ang unit ni Sir Vincent. Bungad sa kanya ni Ma'am Gina. Ako po ba, ma'am? Gulat niyan tanong. Bakit? May iba pa bang Sabrina dito? Di ba ikaw lang naman? Sagot niya. Ay, pasensya na po, ma'am. Gulat lang po ako. Nahihiya niyang sabi. Pakikuha na lang ng keycard sa reception para makapasok ka sa loob. Ayusin mo ang paglilinis at masalan sa sir. Isa pa, huwag mong ililipat ang pwesto ng mga gamit doon. Maglilinis ka lang at wala kang pakikialamang gamit, mas kisa. Bilin sa kanya ni Ma'am Gina. Pagkatapos niya magbihis ay dumiretso na siya sa reception para kunin ang keycard, saka dumaan sa housekeeping department para kunin ang mga gagamitin sa paglilinis sa penthouse ni Vincent. Habang naglalakad siya, sari-sari ang kanyang naiisip. Nandun ka sa Vincent? Sari nandun siya para naman masilayon ko ang gwapo niya muka. Bulong ni Sabrina sa isip niya. Nasa tapat na siya ng pinto ng penthouse ni Vincent. Inlapat niya ang keycard at bumukas ito. Napahawak ang dalawang kamay ni Sabrina sa kanyang bibig para pigilan ang pagtili nito. Amoy na amoy niya ang masculinity sa buong lugar. Hindi mo mapagkakailang lalaki nga ang nakatira sa penthouse. Hinakban niya na ang paa niya, papasok para umpisahan ang paglilinis. Hindi siya mapakali sa nakikita niya. Kada damit na madampot niya ay inilalapit niya sa dibdib niya at saka parang pabangong inaamoy. Isa-isa niyang dinadampot ang mga kalat at pinupunasan na lahat ng madaanan ng mata niya. Nasa living na siya nang makakita na naman siya ng mga damit na nagkalat. Wala pa siyang laundry basket at ang kalat-kalat ng mga damit niya? Tanong ni Sabrina sa isip niya. Matapos niyang damputin ang mga polo at pantalon ay may bigla siyang nakita na nagpangiti sa kanya. Nilapitan niya ito at dinampot ang boxer brief na nakasampay sa malapit sa TV rack. Hinawakan niya sa magkabilang dulo ang brief at napapangiti pa siya dahil sa kalokohan na naisip niya. Akmang ilalapit na niya ang brief sa kanyang ilong upang amuyin nang biglang may nagsalita sa likuran niya na ikinagulat niya. What are you doing? Sabi ng isang baritonong tinig na nagpagulat kay Sabrina. Ay, kabayo! Gulat niyang sabi. Sa gulat niya ay naihagis niya ang brief pataas at sumabit ito sa chandelier. Agad siyang napatakip ng bibig niya saka tumingala dahil hindi bumagsak ang brief na naitapon niya. Halos sabay silang tumingala ni Vincent at pareho nilang nakita na nakasabit ang brief ng binata sa chandelier na nasa sala. Look at what you've done! Bakit ka ba nandito sa pad ko? Galit na tanong ni Vincent sa dalaga. Ano ba ginagawa mo dito?
Bakit hawak mong brief ko at balak mo pang amuyin? Galit pa ding sabi niya. Ano, wala ka bang bibig? Magsalita ka! Malakas ang boss na sigaw nito kay Sabrina. Relax, high blood agad. Kung di mo kasi ako gunulat, hindi yan mapupunta sa taas. Saka for your info, kaya ako nandito dahil inutusan ako ni Ma'am Gina na maglinis dito. Hindi ko lang ina-expect na nagkalat ang mga saplot mo sa sahig. Wala ka bang laundry basket na lagay ng marumi mong damit? Pagbibigay katwiran ng dalaga. Bakit mo inaamoy yung mga damit ko? Nainis pa ding tanong ni Vincent. Kasi nga inaamoy ko kung malinis pa o marumi. Turo kasi sa akin para malaman mo kung malinis pa ang damit dapat amuyin. Naapuhab niyang ikatwiran kay Vincent. Hindi naman kasi niya inaasahan na mahuhuli siya ni Vincent na inaamoy ang brief dito. Pero in fairness, mabango siya. Hindi amoy alimuong. Nangingiting sabi niya sa kanyang isip. Bahala ka. Gawan mo ng paraan para makuha mo yung brief ko na nakasabit dyan. Kung hindi, asahan mo na wala kang trabaho bukas. Muling ani Enzo at naglakad na ito papunta sa kusina para magkape. And please lang, pakabilisan mo kung ayaw mong maabutan ka dito ng girlfriend ko. Baka kung ano pang isipin nun. Dagdag pa ni Vincent. Umisbid lang si Sabrina na tila naiinis sa uling tinura ni Vincent. Hindi niya gusto ang usapin na may jowa na lalaking itinatangi ng puso niya. Problemado ngayon si Sabrina kung paano niya kukunin ang brief na nakasampay sa may chandelier. Napangiti siya na bigla niyang naalala yung mahabang kahoy na pang-agyo na nakita niya sa may cleaning room area. Binitawan niya ang pamunas na hawak niya at akman lalabas na para kunin nang biglang magsalita si Vincent. Saan ka pupunta? Hindi mo pa tapos ang trabaho mo dito. Gusto mo ba na ako nang tumapos ng paglilinis mo? Sarkastiko sabi ni Vincent. Kalma sir, hindi ko naman iiwanan ng trabaho ko. Takot ko lang na mawalan ng trabaho. Lalabas po ako para kumuha ng panungkit na pwede kong gamitin para makuha yung pakalat-kalat mong brief. Kung hindi ka ba naman kasi burara at hindi mo ako ginulat, sana hindi ko maihahagas ang brief mo. Pero in fairness, mabango siya. Sabi ni Sabrina sabay tawa bago tumakbong palabas ng pinto. Naiwan si Vincent na napupuyo sa inis sa babaeng may lakas na loob na sagot-sagutin siya, knowing that he is her boss. That stupid woman. Bakit ba naman sa dami ng pwedeng ipadala para maglinis dito sa unit ko? Yung babae pa na yun? Nainis niyang ani sa kawalan. Dahil sa inis niya, hindi niya namalaya na pumasok na sa unit niya ang dalawa niyang kaibigan na may pad din dito sa hotel. Bro, bakit mga aga-agay mainit agad ang ulo mo? Tanong sa kanya ni Matt. Paano hindi iinit ang ulo ko? Ang tanga ng cleaner na pinadala dito. And she has the guts na sagot-sagutin ako? Nainis na sabi pa din na Vincent. Ouch, grabe ka naman makatanga sir. Sakit mo magsalita. Medyo na-hurt ako pero dahil gwapo ka naman palalagpasin ko na lang. Kunyari hindi ko na lang narinig. Sabi ni Sabrina at naglakad ng palapit sa tatlong lalaki na nakatingin sa kanya. Aanin mo yung panungkit mo? Curious naman na tanong ni Irvin. Ito po ba? Panungkit ko po sa brief ni sir. Mantakin mo naman kasi napakalat-kalat ang salumbayag niya. Tapos, hawak ko na, ginulat pa ako, kaya yan, ihagis ko't sumabit yun sa may malaking ilaw. Walang kagatol-gatol na sabi ni Sabrina. Isang malakas na halakak ang maririnig sa buong paligid. Malakas na tawag galing kay Matt at Irvin dahil hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Sabrina na salumbayag. What is salumbayag? Hindi pa din tumitigil sa malakas na pagtawa si Matt. Salumbayag, yun pong ginagamit nyo. Pilipino naman po kayo, di ba? Bakit hindi nyo alam? Takang tanong din ni Sabrina, kaya muli na naman tumawa ang dalawang magkaibigan, except for Vincent who clearly showed annoyance towards the woman he was facing while listening to her. Enough! Sigaw ni Vincent kay Sabrina. Muling natahimik ang dalaga. Hindi na siya sumagot dahil nakaramdam na siya ng takot sa lalaking kaharap. Naglakad na siya papunta sa tapat ng chandelier upang sungkitin ang brief na nakasabit. Pero kahit na anong pilit niya ay kapos pa din ang panungkit niya dahil hindi naman siya ganoong katangkad. Irvin saw how the woman was struggling to reach the underwear hanging from the chandelier, so he approached her and offered his help. Gusto mo bang tulungan na kita? Mukhang sapat naman ang tangkad ko para makuha natin yung salumbayag ni Vincent. Biro pa nito kay Sabrina kaya sumilay naman ang ngiti sa mukha ng dalaga. Nang makuha na ang underwear ni Vincent ay pinagpatuloy na ni Sabrina ang paglilinis niya. Sinigurado niyang malinis lahat ng bawat sulok dahil ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Vincent na muli siya nitong sigawan.
Isinalang na din niya sa washing machine ang mga labahin nito habang naglilinis siya para isasampay niya lang pag nakatapos na siya. Higit 1 oras at kalahati ding naglinis si Sabrina. Nang makatapos na siya ay agad na siyang nagpaalam kay Vincent na aalis na. Sir, pasensya na po kayo sa nangyari kanina. Alam ko po naging palasagot ako kaya humingi po ako ng pasensya. Mauna na po ako. Kung may kailangan pa po kayo, ipatawag niyo lang po ako. Magalang na sabi ni Sabrina sa binata. Naglakad na siya papunta sa pinto nang bigla niyang marinig na tinawag ni Irvin ang pangalan niya. Sabrina! Tawag ni Irvin. Lumingon naman ang dalaga. May kailangan ka po, sir? Nakangiti naman tanong ng dalaga. Pwede ba tayo mag-lunch mamaya? I'll just wait outside. Lakas loob na tanong ng binata. Nakita niya na nag-iisip ang dalaga nang isasagot. Sir, hindi naman po sa tinatanggihan po kita. Ayoko lang po kasing pag-usapan tayo ng mga tao. Mayaman ka po, mahirap lang ako, at cleaner lang dito sa hotel. Hindi naman po sa ikinahihiya ko ang trabaho ko pero mas nag-aalala po ako sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa inyo. Para po sa akin, mas mainam po siguro ko yung mga ka-level na lang po ninyo ang yayain nyo para po wala ka pong problema. Nakangiting sagot ng dalaga. Hindi niya na hinintay na muli pa magsalita sa Irvin. Minuksan niya na ang pinto at tuloy-tuloy na lumabas habang tulak ang cart na ginamit niya sa paglilinis. Napapansin ni Sabrina na may ilang araw na siyang may natatanggap na bulaklak tuwing papasok siya ng umaga. Wala namang nakalagay kung kanino ito galing. Ayaw niya namang bigyan ng kahulugan ng bagay na iyon dahil wala siyang panahon, lalo na kung galing lang naman ito sa mga kasamahan niyang lalaki dito sa hotel. Sabrina, mukhang may masugid ka ng manliligaw ngayon ah. Bungad sa kanya ni Eric na papunta din sa kanyang locker. Hindi ko alam kung kanino yan galing. Wala akong oras para sa mga ganitong bagay. Depensa naman ang dalaga. Sus, aarte ka pa ba? Buti nga't may nagbibigay sa'yo ng bulaklak. Eh hindi ka naman masyadong kagandahan, pero daig pa si Catriona Gray kung mag-inarte. Sabat naman ni Diana. Hindi na pinansin ng dalaga ang mga patutsada ni Diana. Sanaran niya na ang locker niya at pumunta sa office ni Ma'am Gina para kunin ang room number ng mga lilinisan niya ngayong araw. Good morning, ma'am. Kukunin ko lang po ang sked ko. Magalang na sabi ng dalaga. Nakita mo ba ang bulaklak na nasa locker mo? Tanong sa kanya ni Ma'am Gina. Alam po ninyo tungkol doon? Takang sagot niya. Of course. Ako lang naman napag-utusan na ilagay iyon sa locker mo tuwing umaga. Nakangiting sabi ni Ma'am Gina sabay kindat kay Sabrina. Kahit nahihiya naglakas loob si Sabrina na itanong kung sino ang nag-uutos kay Ma'am Gina na maglagay ng bulaklak sa locker niya. Ma'am, pwede ko po bang malaman kung sino po nagbibigay sa akin ng bulaklak? Hindi mo ba kilala? Naku Sabrina, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo. Pag nakilala mo kung sino, baka himatayin ka sa kilig. Napangiti si Sabrina sa reaksyon ng kanyang kausap. Animoy kilig na kilig ito at hindi mapakali sa kanyang kinaupan. Hindi ko po talaga kilala, ma'am. Pero kung sasabihin po ninyo sa akin ngayon, baka makilala ko na. Nangingiting sagot niya sa kausap niyang medyo nasa mid-40s na. Ikaw talaga? Hindi mo ba talaga kilala? Puno ng pagtataka ang tinig ni Ma'am Gina. Hindi nga po. Kung kilala ko po siya, sa tingin niyo po ba tatanungin ko pa po kaya? Pagbibiro naman ni Sabrina. Si Sir Irvin, isa sa mga kaibigan ni Sir Vincent. Yung pogi lagi niya kasama na isa din sa may-ari ng hotel dahil ang parents niya ay isa sa shareholder. Pagbibida ni Ma'am Gina. Ah, siya po ba? Sige po ma'am, pakisabi po kay Sir Irvin na itigil niya na po ang pagbibigay ng bulaklak. Baka po kasi iba pang isipin ng mga kasamahan ko pag nalaman nila na si Sir po nagbibigay. Tugon ni Sabrina. Magalang na siya nagpaalam kay Ma'am Gina para umpisahan ang trabaho niya. Sabrina, one more thing. Birthday nga pala ni Sir Vincent next week at may gaganaping party para sa kanya. Lahat ng staff ng hotel invited kaya huwag kayong mawawala. Pahabol ni Ma'am Gina. Napaisip si Sabrina. Kung magkakaroon ng party dito, ano yung sinasabi ni Kat na party para kay Vincent? Napapaisip tuloy siya habang naglalakad papunta sa kanyang unang room na lilinisan. Wala sa sariling tulak-tulak na Sabrina ang cart na naglalaman ng mga cleaning materials sa may hallway. Hindi niya napansin ang kasalubong niya na guest kaya nabunggo niya ito. Are you blind or what? Galit na sigaw sa kanya ng babaeng may kasamang afam. I'm so sorry madam. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig na hingin pa umanhin ni Sabrina. Hindi niya malaman ang gagawin kung paano niya pakakalmahin ang babae. Honey, let it go. You weren't hurt. It was an accident. And she didn't mean to. The American explained to his wife.
No, she need to pay for this. I can't forgive her. I just can't let go of this. She's a jerk and she's stupid. Galit na galit pa din na sabi ng babae kay Sabrina. Sa kabilang dulo ng hallway naman ay naglalakad ang magkakaibigan na sina Vincent, Irvin at Matt. Narinig nila ang komosyon kaya nagmamadali silang lumapit. Kita pa sa mata nila ang gulat nang makita na si Sabrina ang kaaway ng kanilang guest. What's happening here? Tanong ni Vincent. Itong cleaner niyo, binunggo ako. Di kasi tumitingin sa dinadaanan niya. Sumisigaw na sabi ng babae kay Vincent. Relax, ma'am. Please, calm down. Hindi po natin maayos ang problema kung magsisigawan po tayo dito. Sagot naman ni Irvin. Sino ba kayo? Bakit ba kayo nakikialam? Masungit na tanong ng babae. My name is Vincent Gomez, and I am the CEO of this hotel. This is my friend Irvin and Matt, and they are also two of the owners of this hotel. Pakilala ni Vincent sa mga sarili nila. Biglang nagbago ang timpla ng babae nang malaman na sila ang may-ari ng hotel. I'm sorry, sir. I apologize for my wife's behavior. Your employee did nothing wrong. My wife just has a bad temper. Muling hingi ng paumanhin na foreigner sa tatlong lalaki. Honey, you need to say sorry to this lady. You used a harsh word and you humiliated her. Muling utos ng Amerikano sa kanyang asawa. No, sir. It's okay po. No need to say sorry. Kandautal na sagot naman ni Sabrina. Naayos ang gulo at binigyan ni Vincent ng compensation ng guest sa abalang dulot ng nangyari.